ng malalim. So di ra mo settle for less ang mga student, di ra ingon mo answer sila in their own in their own opinion o sa kanilang mga sariling saloobin lamang sapagkat ito'y sinasagot ng oo at hindi. So dapat hindi lang ito masasagot ng oo o hindi, kundi mas napapalawak o natutulungan ng mga estudyante o mga mag-aaral na palawakin pa ang kanilang mga kaisipan, no? Panglima, hindi nasaad sa tiyak ng pananalitang pagpapahayag sa aklat. Ang mga tanong ay dapat mag-udyok sa mga mag-aaral na mag-isip ng malalim at hindi lamang umasa o umaasa sa impormasyon na nakasulat sa aklat. So, sa pamamagitan ng ganitong mga tanong ay natutulungan natin ang mga mag-aaral na mag-isip o matulungan ang kanilang pansariling kakayahan. Di ra ingon nga magsalig sila sa mga books. No? Pang-anim, nakakalinang ng kakayahan na magpakatimbang-timbang. Ang mga tanong ay dapat mag-udyok sa mga mag-aaral na mag-isip ng kritikal at magbigay ng mga argumento batay sa ebidensya. So, magpakatimbang-timbang. So, ilang itimbang-timbang kumbaga ang mga impormasyon o ang kanilang mga kaalaman upang hamunin ang kanilang kakayahan, no? Upang ito'y kanilang masagot. Pangpito, may sapat na kalinawan at mayroon lamang isang pakahulugan. Ang mga tanong ay dapat malinaw at madaling maunawaan upang maiwasan ang pagkakamali sa interpretasyon. So dapat may kalinawan, mayroon lamang isang pagkahulugan. Di na nato libog-libugon ang mga student. Dapat straight ra ang idea o straight lang ang ideya ng iyong tanong upang madaling masagutan ng mga mag-aaral. Pangwalo, nagsisimula sa bakit, paano o mga tanong na nakatutulong sa paglinang ng kakayahang magpaliwanag, magmatwid o magbigay ng palagay o opinyon. Ang mga ganitong uri ng tanong ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na mag-isip ng kritikal at magbigay ng mga paliwanag, argumento o opinyon. Kapag ang tanong ay nakabatay sa ganitong pamamaraan ay nalilinang ang kakayahan ng mga estudyante upang malawak at malayang napapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga opinyon at pansariling saloobin. Panghuli ay nakapupukaw ng pag-iisip at nakagigising ng kawilihan. Ang mga tanong ay dapat maging kawili-wili at nakakaengganyo upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa talakayan. Kumbaga napupukaw ang interes at diwa ng mga mag-aaral. So ni jud no nga mapukaw ang interes o diwa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga tanong upang maengganyo sila at mapanatili ang kanilang interes sa talakayan. So sa pangkalahatan, ang mga katangian na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtatanong bilang isang estratehiya sa pagtuturo. Ang mga magagandang tanong ay nagpapasigla sa pag-iisip, nag-uudyok sa pag-aaral at nagpapaunlad sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip ng kritikal. Yun lamang po at maraming salamat.